Mga puputok na issue, mga balitang dapat abangan, malalim na talakayan, ating pakinggan. Tinig ng magkabilang panig, ating iparinig. Mainit na usapin bukas. Ngayon ilalabas ng Propesor ng Bayan, Ricky Rosales, sa Story Outlook. Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide. Para po sa ating Story Outlook, 6 ang patay sa sunog sa Tondo, Maynila. Bagyong Julian, lalo pa pong lumakas at itinaas na sa typhoon category. Signal number 3, itinaas sa Batanes at Northern Eastern Babuyan Islands. Mga magsasaka sa Ilocos Norte nababahala sa epekto ng Bagyong Julian sa mga palayan. Coro, Cebu, liyanig ng magnitude 5 na lindol. Mga pahayag ni She Zijiang hinggil kay Alice Go, iimbestigahan ng PAOK. Navy at Air Force ng China nagpatrolya malapit sa Scarborough Shoal at itinaumpa sa joint exercises ng Pilipinas at iba pang bansa. Yung pong ating Philippine music legend na si Kurita, umanaw na sa edad na 73. At panibagong dagdag presyo sa produktong petrolyo asahan sa Martes. Detalye muna po ng ating mga balita ngayon. 6 po ang namatay sa sunog sa 989 Kamba Extension sa Tondo, Maynila kanina po yung umaga. Sa investigasyon ay sumiklab ang apoy sa 3 palapag na residential building. Ayon kay Elizabeth Balisno, yung homeowner at ina ng isa sa mga biktima, mabilis kumalat ang apoy na nagsimula sa 2nd palapag nang pumutok ang isang light bulb. Bombilya po ito. Sinabi po ni Balisno na hindi agad nakalabas ng bahay ang kanyang anak, kabilang ang 2 pang bata, pamangkin at kanyang partner na natrap sa 2nd palapag. Isinugod naman sa ospital ang 2 iba pa na nagtamo ng mga paso sa katawan. At ayon po sa Bureau of Fire Protection, namatay sa suffocation o kinapus ng hangin ang mga biktima at tinataya pong 50,000 piso ang pinsala ng sunog. Baka po ninyo maya-maya ang ating follow-up dyan dahil balita rin nga natin iisa ang fire exit. Mga kaserbisyo, ito po sa mga nag-aabang ng lagay ng panahon, itinaas na po sa typhoon category ang Bagyong Julian habang ito'y kumikilos palapit sa extreme northern Luzon. Sa abiso ng Pag-asa DOST, namataan ang sentro ng bagyong yan sa layong 235 kilometers sa silangan ng Calayan, Cagayan. Taglay nito ang hangin na umaabot sa 120 kilometers per hour, malapit sa gitna at pagbugsong umaabot sa 150 kilometers per hour. Mabagal na kumikilos ang bagyo patungo ng kanluran, hilagang kanluran. Bukas po, inaasahang Lunes yan, inaasahan pong tutumbukin ng bagyo ang Batanes area at posible raw na patuloy pang lalakas ang Typhoon Julian. Hindi naman inaalis ang posibilidad na aabot sa super typhoon category ang bagyo. Nakataas ang wind signal number 3 ngayon sa Batanes at northeastern Babuyan Islands. Signal number 2 sa nalalabing bahagi ng Babuyan mainland Cagayan, Apayao at northern at central Ilocos Norte. Nakapailalim naman sa signal number 1 ang ibang bahagi pa ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino at northern at central Aurora. Nababahala po yung mga magsasaka sa Ilocos Norte sa epekto ng Bagyong Julian sa kanilang mga tanim na palay. Nagsimula na po kasing mamunga at magkaroon ng butil ang mga ito. Nangangamba silang masisira ang mga palay sa paghambalos ng malakas na hangin at ulan. Nagpaalala naman ng Philippine Coast Guard sa mga mangingisda, huwag muna pong pumalaot, lalo nga't may bagyo. Puspusan din ang pagmomonitor sa mga coastal barangay. Niyanig naman ang magnitude 5 na lindol ang bahagi ng Cebu mag-aalas 3 po ng hapon kanina. Naitala ang sentro ng lindol sa layong 15 kilometro sa timog kanluran ng bayan ng Poro. May lalim lamang na 10 kilometro ang pagyanig na tectonic ang origin. Naitala ang intensity 4 sa bayan ng Poro at Talisay City sa Cebu, gayon din sa Kandahay, Duero, Inabanga, President Carlos P. Garcia,
San Miguel, Sierra Bulyones at Talibon sa Bohol. Kabilang din ang Baybay City, Hilongos, Hindang at Matalom sa Leyte. Intensity 3 naman sa San Fernando sa Cebu, Garcia Hernandez sa Bohol, Albuera, Merida at Palumpon sa Leyte, Ormoc City at Sogod sa Southern Leyte. Dinagdag pa ng PHIVOLCS, asahan ng mga pinsala at aftershocks na idudulot ng lindol. Alas 6:37 na po ng gabi. Sa iba pa nating balita, iimbestigahan po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang impormasyon sa pagiging espiya umano ng China ni dating Banban Tarlac Mayor Alice Go. Ito ay matapos ngang ilabas sa pagdinig ng House Quad Committee ang ilang bahagi ng dokumentaryo ng Al Jazeera kung saan idinawit si Go ng Chinese tycoon na si Xie Zhejiang na kasama umano niyang ahente ng Ministry of State Security ng China. Sa panayam ng programang Anong Ganap pa, sinabi ni PAOK Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz na makikipag-ugnayan ng komisyon sa iba pang mga ahensya para masilip kung totoo ang mga binanggit ng tycoon. Dagdag pa ni Cruz, marami pang inihahandang kaso laban kay Go, partikular sa hindi umano niya pagbabayad ng buwis. Una na pong itinanggi ni Go sa pagdinig na espiya siya ng China at sinabing handa siyang gumawa ng mga legal na hakbang laban kay Xie Zhejiang at sa Al Jazeera kaugnay ng dokumentaryo. Nagpatrolya naman ang Navy at Air Force ng China malapit sa Scarborough Shoal kasunod ng magkakasunod na tensyon sa Pilipinas sa pinag-aagawang bahagi ng dagat. Itinaon ng China ang pagpapatrolya sa kasagsagan pa ng joint exercises sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos, Australia, Japan at New Zealand sa exclusive economic zone ng ating bansa. Iginiit ng China, nagkaroon ng reconnaissance, early warning at air-sea patrols ang kanilang tropa lalo't may mga bansa umanong nanggugulo sa South China Sea. Sa pahayag ng Southern Theater Command ng China, iginit nilang kanila ang Scarborough Shoal na tinawag nga po nilang Huangyan Island. Matatanda ang 240 kilometers ang layo ng Scarborough Island sa Luzon, habang 900 kilometro naman ang layo nito sa Hainan Island na sakop naman po ng China. Sa pahayag naman ng Amerika, isinagawa nila ang maritime exercises para paigtingin ang regional at international cooperation para isulong ang karapatan sa malayang paglalayag. Samantala, mga kaserbisyo, pumanaw na po ang Philippine music legend. Idol ko rin ito na si Corita sa edad na 73. Biyernes po nang pumanaw ang sikat na musikera sa Barangay Maharlika East, Tagaytay City na kinumpirma ni Dr. Digna Santos. Agad na nakremate ang mga labi ni Corita. Ayon kay Dr. Santos, nagsimulang lumala ang kondisyon ng mga awit nung Lunes. Bago pumanaw, nahirapang huminga si Corita at humina na rin ang pulso. Inanunsyo rin po ni Dr. Santos na ang viewing ng mga labi ni Corita ay sa Oktubre 5 ng hapon hanggang Oktubre 6 po ng umaga sa kanilang bahay sa Tagaytay City. At yan po, sa mga sumusubaybay sa kanya, ilan sa pinasikat niyang kanta ang Oras Na, Lolo Jose at Sierra Madre. Nakikiramay po ang teleradyo serbisyo at radyo sa Estrenta sa mga naiwang mahal sa buhay ng legend na si Corita. Bad news din po sa mga kaserbisyo natin dahil asahan ang panibagong taas presyo naman. Ako, di ba katataas lang? Taas uli. Sa produktong petrolyo, ito po ay sa Martes, mga kaserbisyo. Maglalaro po sa 70 hanggang 90 sentimo ang dagdag sa kada litro po ng diesel, habang 30 hanggang 50 sentimo kada litro naman sa gasolina at kerosene. Una nang nagpaliwanag o ipinaliwanag ng Department of Energy na kabilang sa mga nakikitang dahilan ng taas presyo ang tumitinding gusot sa gitnang silangan, paglalabas ng stimulus package ng China, dahilan para tumaas ang demand at bababang inventaryo ng langis ng Amerika. Ako po ang Profesor ng Bayan, Ricky Rosales, at yan po ang Story Outlook. Ricky Rosales ang maghahain ng mga Story Outlook. Ayun, good evening. Magandang gabi muli sa ating lahat ng suki, kaserbisyo natin Luzon, Visayas, and Mindanao, sa mga ka-Gen Z. Ayan, sa mga ka-Gen Z natin na nasa social media, sa mga bumibiyahe po ngayon. Naiipit man kayo o malawag po ang traffic ngayon, back to Metro Manila,
Ayan ha, tutok ko kayo sa atin. Isang magandang gabi po sa inyo. Tayo ba'y magkaka-commercial muna o diretso na tayo ka Gerson? Commercial tayo ng isa. Hindi na, diretso na. Sige, dahil ito po ay importanteng usapin at makakausap na natin ngayon ang Chief Intelligence and Investigation Section ng ano ito? Manila ba ito? Ng Bureau of Fire Protection o ng lungsod po ng Manila. Si Senior Inspector Alejandro Ramos. Senior Inspector, magandang gabi po sa inyo at salamat sa pagpapaunlak ngayong gabi po ng linggo. Si Ricky Rosales po ito, sir. Magandang gabi po, Sir Rosales po. Opo. Magandang gabi po. Naibalita na ho namin ito, 6 patay at meron pang isang 6 na buwang gulang na sanggol. Pakikwento nga ho ulit sa amin, ano bang napakasaklap naman ito? Ay Sunday pa ng madaling araw, sir? Nakakalungkot nga po, Sir Rosales, ang pangyayaring ito. Dahil nga po, meron po tayong fatality na 6. Dalawa po rito ay sanggol po. Isa pong 6 months old at isa man naman pong 1 and 10 months old. 1 year and 10 months old. Teka, bago ito, So, meron pong dalawa, sir, na nasa ospital daw eh. May latest ho kayo dun sa kanila? Ang dalawa po natin ay nasa PGH po, Philippine General Hospital. Si Raymer Balisno po, male, 46 years old, suffered burn in different parts of the body. And si Rayan Padilla, female, 21 years old, same po, suffered burn in different parts of the body. Pero ligtas na po sila habang nag-uusap tayo ngayon? Ligtas na po sila. Kasalukuyan po silang ginagamot po sa Philippine General Hospital. Ay, salamat naman. No, yung dalawang yun. Sige, sir, pakikwento nyo nga ho sa amin. Ang nangyari ho rito sa sunog na ito. Sa Bumbilya ho ito nagsimula? According to our witness, na si Mr. Richard Balisno, yun po, nakita niya po personally. And he extinguished the said fire. Originated in the light bulb above the stair of the mid portion of the second floor. So nung nakita niya po doong lumiliyab na po yung kortina at malakas na po, hindi niya na po na kayang patayin. So he decided na lumabas na lang po. Opo. At yun nga po, naiwan nga po yung mga nasa third floor. Ang problema na lang po natin, meron po tayong 2 kwarto sa third floor, left and right side, na dalawa po ang dalawang mag-asawa po yung natutulog, magkasama po. At yung 2 bata po, yung anak po ng 2. So, yung 2 pong mag-asawa, lumipat po sa kabilang kwarto. So, nagsama-sama po sila doon, 5. Iniwan po nila yung infant sa kabilang kwarto, yung 6 months old. So, 5 po silang nagsama-sama sa isang room po doon at doon po sila na-suffocate. Alright. So, ang problema lang po doon, wala po kasi silang fire exit. Nako, yun nga Opo, at grills po yung kanilang bintana. They very priority po kasi nila yung security, hindi po yung safety. So, they priority the security of the house. Siguro dahil marami yung siguro magnanakaw, kaya yun. So, yung safety po, nakalimutan po nila. Magkaroon po tayo ng ganitong mga sakuna or sunog, kaya yun po naging dahilan. Wala po silang fire exit na ano. Kaya po yung isa po, nasa roof deck po natutulog, yun po yung tumalon at nandun po ngayon sa Philippine General Hospital. Inspector, teka, pakilarawan nyo lang muna. Ito ho ay condominium building na 3 palapag ho ito? This is an ordinary residential building. Not building, house po. A house. Napakaliit lang po siya. Okay. Siguro nasa around 40 square meters lang po. Okay. Na talaga pong mataas lang po siya. 3 palapag ho ito. Ano yung nasa ground floor ho nito? Residential din po. Natutulog po doon yung mga nakaligtas po, yung magulang po nila, yung babae. So itong po, meron po silang din na autism na anak na yun po, kasama rin po nakaligtas. So ito pong mga namatay, lahat po sila ay nasa 3rd floor? Nasa
Third floor po, yung mga namatay po. Lahat po, no? Nasa third floor silang lahat. So, kumbaga, itong bumbilya ho ito, nung pumutok ho ito, ano ba nangyari dito? Kumalat agad sa kurtina raw ho, tama ba? Yung una kong na-monitor ho rito? Yun po ang sinabi po sa atin ng ating witness Oo. na nakasaksi po dun sa nangyaring sunog po. Opo, ni Elizabeth Valisno. Ito raw po yung homeowner at saka nanay po nung isa sa mga biktima. Opo. Sa pag-iimbestiga po ninyo, ano ho bang electrical ho ba ito? Initial lang ho naman, Inspector. Electrical problem ho ito o yung defective bulb ba ito? Paano ho kaya? Doon po under investigation pa po 'yan, pero sa palagay ko po to yung po mga bumibili ng mga substandard na mga bulb po natin, made in China. Baka yun po yung mga yung dahilan po nakakabit. niyan. Kasi marami po tayong mga, hindi naman po sa pag-ano sa mga product ng China na talaga pong madalas po na pinagmumulan po ng sakuna or sunog. Opo. Teka, tapos, tayo naman ho, Inspector, sa tagal nyo na rin sa serbisyo, di ba, parang medyo habang na monitor ko nga ito, paulit-ulit ho tayo rito eh. Tapos, ito ho ba ay papaano, hindi ho nai-inspect ito? Como residential ho ito? Sabi, di ba bawal nga yun? Una, hindi naman pwede ka talagang magpatuloy niyan kung iisa ang fire exit. Ikalawa, pinagbabawal ho talaga at di ba ini-issuehan ho nyo na certificate pag ganyang grills yan na hindi ho talaga makakalabas? Ano ho kwan nyo rito? Anong analysis nyo rito, Inspector? Ang analysis ko po dyan, sir, hindi po duman sa inspection yan. Nagpagawa ho ng bahay yan. Siguro po, analysis lang po to, sir. Opo. Tayo yung nagte-theorize lang. Oo. Building permit, Opo, or whatever, or they are not comply with the occupancy permit po. Oo. Kaya po ganun, hindi po siya na-inspection. Kasi po, ang area po is talagang hindi dense. naman po siya masasabi na talaga po Dikit-dikit ang bahay, area. Inspector. Dikit-dikit po ang mga bahay. Yes, sir. Informal settlers. Informal, ay nako. At saka ano to, sir, di ba? Parang sa ganito ho naman, siguro, yung pag-i-investigate ho sa mga ganito, yung accountability din ho ng mga officials natin, di ba? Sir, yung mga barangay ho, kita na naman ho eh. Di ba? Kung hindi man na-inspection, hindi ba meron namang responsibility yung mga opisyal ho, konsihal, kapitan, na kung matigas ang ulo nung kanilang mga residente, for safety naman yun, hindi ba pwedeng isumbong nila? Kumbaga papuntahan nila ng mga opisyal ho at sila ang magsabi. Ganyan ho tayo, Inspector, di ba? Pagka nangyari na, siba ang iniisip ko rito, how many houses pa ang ganyan? Tama po kayo dyan, sir. Yan po ang nagiging problema ng aming Bureau of Fire. Yung pong madalas po kami nagkakandak po ng seminars, training, kung ano po ang dapat gawin at dapat sundin para po maiwasan ang mga kagaya nitong mga mapapaminsalang susunog po. Opo. Pero nakikinig lang po, pero hindi naman po nila pinapractice or yun nga po comply. Teka, lalo na po sa mga Lalo na po sa mga ganyan pong mga lugar po. Opo. Basta. Anong, 2 points na lang, sir. Anong hanap buhay po nung family? Nitong isang pamilya lang ho ito, no? Yes, sir. Pero marami po silang live-in. Kaya iba-iba po yung mga apelido. Ibig sabihin nagpapa-upa sila? Hindi po. Yung mga anak po saka po may mga pinsan na doon po. At saka yung mga iba may mga kinakasama doon din tumitira? Yeah po. May mga kalibin po yung mga anak niya. Sige, mag-follow up na lang ho kami sa kung anong magiging investigation ho nito kasi 6 na naman ho namatay dito. Sir, sige, sa mga nakikinig po sa atin ngayon nanonood, mensahe na lang po, Inspector, bagamat alam naming kayo ho'y paulit-ulit yan, pero ang paalala ay gamot sa tao talaga hong nakakalimot, sir. Please. Opo, sa ngalan po ng aming District Director, si Senior Superintendent Aristotel Banyaga, kami po ay paulit-ulit na nananawagan po sa lahat ng mga Manileño. Nabigyan po natin ng pansin yung safety
okay po kung nabigyan din natin yung security. Pero always po pretend na pag may nangyari po na maayos po tayong makakalabas sa ating kahit na tahanan po or kahit na po commercial or whatever kinds of establishment po. Always give priority to the safety para po maiwasan po natin ang magkaroon pa po ng mga ganitong buhay na mawawala. Tama. At sa lahat naman po, sana po maging alerto po tayo na lagi po nating alamin kung paano po tayo makakaiwas sa sunog. Marami nga po nagsasabi na di bali na po tayong 10 beses manakawan. Masunugan. Kaya yung binabanggit mo kanina, Inspector, mas pina-priority nila yung security over safety. Parang, di ba, baligtad. Oo. Dapat parehong pina-prioritize. Oo, sige. Supposedly, sir. Opo. Thank you, sir. Inspector Ramos, salamat, sir, ha? Thank you. Maraming salamat din po, sir. Dapat. Oras na binigay niyo po Magandang sa amin. gabi po. Maraming salamat po. Thank you, sir. Si Fire Senior Inspector Alejandro Ramos, siya po yung Chief Intelligence and Investigation Section, Chief siya, ng Manila Fire District. Isunod na agad natin sa oras po nating 7 minuto na ho, bago mag alas 7. Ito naman, Bagyong Julian, ay makikikumusta ho tayo dyan sa lalawigan ng Cagayan. Signal number 2 ang Cagayan. Si Vice Governor Melvin Boy Vargas Jr. ay nasa linya po natin ngayon. Vice Gov, magandang gabi po. Salamat sa oras po ninyo. Si Ricky Rosales po ito. Live na tayo sa Teleradyo Serbisyo at Radyo sa Estrenta, sir. Opo, Sir Ricky, magandang gabi at sa atin pong tagapakinig, magandang gabi po sa atin lahat. Opo. Sir, signal number 2 kayo ngayon sa Cagayan, sa Julian. Kumusta po ang lalawigan ngayon? Opo, so far po ay minomonitor po natin through Pedrimo, pati na rin po yung mga local na mga Midrimos sa mga 28 municipalities and 1 city. Sa kasalukuyan po ay medyo umuulan. Medyo may hangin din po, pero tinitignan po natin yung sitwasyon po ngayon. So far ay wala naman po tayong mga evacuees, wala po tayong brownout, wala rin po tayong mga nakikita po natin ng mga unpassable so far dito po sa probinsya ng Cagayan. Kaya thank God po. And of course, ang kuwan na dyan, yung proactive measure natin, yung mga nakalatag po ninyo ngayong mga measures, kung sakali ho na tumindi pa ang tama ho nitong bagyong ito, Vice Gov. Opo, ang probinsya po ng Cagayan ay nakahanda, lalo na po yung opisina po ng Pedrimo, yung ating risk reduction management at yung ating pong provincial social welfare, sa ating po mga food packs, pati na rin po yung ating po tinatawag na Task Force Lingkod Cagayan, na kung saan meron po itong base kada mga clustered towns dito po sa probinsya ng Cagayan ay nakahanda naman po 24 hours. Kung sakali po talagang napakalakas ng ulan at kung sakali pong magkaroon po ng pagbaha ay nakahanda na po yung atin po mga kawani ng gobyerno dito po sa probinsya ng Cagayan, sir. At saka Vice Gov, ang critical yung pagsasabi at pagbibigay agad ng mensahe, hindi lang yung information, kung hindi yung mensahe ng pagiging alerto doon sa mga vulnerable areas, Vice Gov. So paano ho ba ngayon, halimbawang ganyan, may possibility, kasi risk yan may possibility tumindi. Paano ho ninyo kino-communicate itong disaster na ito ngayon doon po sa mga vulnerable areas? Opo, in fairness po, Sir Ricky, dahil alam naman po natin ang probinsya na Cagayan ay talaga po typhoon-prone province. Lalong-lalo po pag bear na po talaga, mga bear months, ay talaga pong lagi pong nagiging suki po ang probinsya ng Cagayan when it comes to kalamidad. Ngayon naman po, sir, ay yung ginagawa po na atin pong Pedrimo, hindi lang po sa superidad na binibigyan rin po natin ng alerto o nag-report po sa atin. Kung hindi, sa mga level na rin po ng barangays ay nakikooperate na rin po yung atin pong mga kababayan, lalo na po yung sa mga low-lying areas or yung talaga pong lagi pong nagbabaha, sir. Opo. At memoryado naman po ng probinsya na Cagayan, yung mga lagi pong nagbabaha at yung lagi pong peligro po ng mga bayan-bayan po natin, to name a few, yung mga coastal areas po natin. Sa first and the second district, lalo na po pagka nag-release na po yung Magat Dam ng Isabela, doon po talaga nagkakaroon po talaga tayo ng tuloy-tuloy na pagbabaha, lalong-lalo po syudad ng Tuguegarao. Kaya na rin po, charge to experience na rin po yung nangyari po sa atin dito sa probinsya ng Cagayan. Yung mga karanasan po natin yung nakaraan. Kaya
tayo na rin po ay nagkaroon po ng masasabi po natin na experience na nagagamit na po natin ngayon tuwing meron pong kalamidad dito po sa probinsya ng Cagayan, Sir. Kumbaga sanay na, Vice Gov. Mamaya nga ho, meron kaming confirmed na panayam kay sa Department Manager ng Magat River Integrated Irrigation. Kaugnay nga ho ito kasi mukhang, inaasahan na maglalabas po sila ng mas marami pang tubig. At isa ito sa inyo talagang pinaghahanda na yan. So ang ibig nyo sabihin, yung mga kababayan ho natin, habang nag-uusap ho tayo ngayon, 28 municipalities ho kayo, lalo na siguro nga 1st, 2nd district po sa inyo dyan, yung mga nasa low-lying areas, ay lumikas na ho sa kanilang mga lugar? Ay, so far, wala pa naman pong ganun po nangyayari. As of yung report po kaninang 5 p.m., sir, dahil wala pa naman pong pagbaha sa kanilang mga bahay-bahay. Pero obserbahan po natin to hanggang hating gabi, hanggang bukas po. Ayun. Talaga pong tuloy-tuloy po yung ulan. Talaga pong magkakaroon po tayo ng evacuation at nakahanda naman po yung probinsya po ng Cagayan sa mga area po ng atin po mga evacuation centers plus yung ibibigay po natin na tulong katulad po ng pagkain po sa kanila. Ayun. Alright. So wala pa po kayo, Gob, ang provincial government na announcement sa klase at saka sa pasok po bukas, Lunes? Opo, hinihintay po natin yung atin pong gobernador na si Governor Mamba na kung ano po magiging pasya ng ekotibo, ayun naman po i-disseminate po natin. Hindi na po sanggunian panlalawigan, kundi po sa kabuuan ng probinsya ng Cagayan. Ayun. Sige, nako. Vice Gov, sige po, sigurado kami, bukas may makikipag-ugnayan ho sa inyo ibang mga programa dito para makibalita. For now, salamat po sa inyong oras, panahon at good luck po, Gov, sa inyo pong pag-alaga sa inyo pong mga constituents dyan sa Cagayan. Thank you, sir. Maraming salamat at mabuhay po kayo. Magandang gabi. Thank you, sir. Si Vice Governor Melvin Boy Vargas Jr. ng Cagayan. Ricky Rosales ang maghahain ng mga Story Outlook. Story Outlook with Ricky Rosales. Magko-commercial lang ho kayo. May mga kakausapin pa kami mamaya, ha? O, teka muna, bago tayo mag-commercial, paalala lang, bukas last day ng filing, ha? Filing ng inyong registration kung hindi pa kayo butante. Bukas ho yan. Wala daw extension ng COMELEC. 6:59 po ang ating oras sa buong Kapuluan. 3 ng gabi, Ricky Rosales pa rin po ang professor ng bayan ng inyong napapakinggan at napapanood po ngayon. Si Engineer, paano nga natin i-pronounce ito? Nakalimutan ko na yung sabi ni, Gilio. Oo, si Engineer Gilio. Medyo yung spelling ng pangalan ng engineer. Engineer Gilio Michael Dimoloy, Department Manager po siya ng NIA Magat River Integrated Irrigation System. May kaugnayan po ito dito sa Magat Dam sa Isabela. Engineer Gilio, magandang gabi po sa inyo at salamat po sa pagpapaunlak sa inyong panahon ngayong gabing ito ng linggo. Magandang gabi, kasamang Ricky Ricky po. Sa tagapakinig po natin. Magandang gabi po. Sige sir, kayo na po ang mag-announce sa ating mga kababayan, lalo na po doon sa mga, naapektuhan kapag ka po kayo ay nagre-release ng tubig dyan po sa dam, sa Magat Dam. So nga po, di ba, meron tayong binabantayan na si Tropical Cyclone Julian. Opo. So, ang management po ng Magat ay nag-request na po ng pagpapakawala. Initial, para po sa preemptive na release natin. So, kaninang alas 12 ng tanghali ay nagbukas na po tayo ng isang gate, radial gate number 4, with an opening of isang metro na may estimated na volume na lumalabas na 164 cubic meters per second. So, nakikita naman natin na ito ay maliit pa lamang, although yung power generation naman ng SNAP ay binigyan na rin natin ng go signal para makapag-maximize ng kanilang utilization for sa tubig. So, ang ating outflow po ngayon ay halos pumapatak po sa 500 cubic meters per second. Opo. With an inflow. Malit pa po yung inflow natin, halos 200 cubic meters per second. But kung natin forecast, nakikita natin by September 30, kinabukasan po ay talagang ma-enhance yung ating mga pag-ulan sa ating watershed and inaasahan natin ng mga mas malaking inflow. So, as of today, nagpupan na tayo, nag-preemptive release na tayo para mapababa pa natin yung elevation ng ating dam
para naman na mas malaki yung makontain niyang volume kung pagdating po ng malalakas na pagulan. So, yung elevation po natin ngayon is nasa 185.32 as of 7 o'clock. Pinaka-latest po yung ating elevation so far sa ngayon. Ilan pong gate, engineer, ang inyo pong binuksan simula kaninang 12 o'clock? Initial release po natin is isang gate at 1 meter na opening. Okay. So yun po, obserbahan natin na hanggang bukas yung paano po yung weather natin dito mas lalo na sa ating watershed. Opo. Kung may mga maranasan po tayong mga malalakas na pag-ulan, at mapo-compute po natin naman yung estimated na volume na papasok sa ating dam, ay doon po tayo gagawa ng mga decision kung i-increase natin yung opening or magdadagdag tayo ng isa pang gate. So yun po ang binabantayan natin. 24 hours po yung mga tao natin. Opo, monitoring. So yes po. Engineer, yan naman ay naiintindihan siguro lahat natin, no? Ng mga kababayan po natin na kapag ganito nga ho, yung inflow ay malaki, syempre kailangan nating magbawas. Kumbaga, ano naman yung basic. Pero educate nyo nga kami, paano ho bang proseso nito talaga sa pag-aabiso? Lalo na ho siguro doon sa, di ba, diyan tayo nagkakaproblema eh. Lalo na po doon sa mga bayan na dadaanan na yung mga waterways po nila, yung mga ilog po nila at talaga hong na pupuntahan ng maraming tubig na pinapakawalan ho natin. Paano ho yung ano natin, information dissemination ho natin dyan? Actually po, para po maliwanagan po tayo, pag mga bagyo na po na parating, so nakikipag-coordinate na po kami sa Pag-asa kung ano yung mga forecast, saan natama yung mga pag-ulan, saan yung track ng mga ating bagyo. At kung nakikita natin na it will cross yung ating watershed, alam naman natin na yung watershed ng Magat ay napakaluwang. So, yun po, humingi tayo ng 4-1, which is, ito po yung signal or pag-approve na rin ng Pag-asa na pwede na tayong magbukas ay mag-ready para sa pagbubukas. So, we have naman 24 hours to, after that na ma-receive natin yung kanilang abiso. Opo. We have 24 hours to coordinate with the other stakeholders like yung mga LGUs. PDRRMC natin, Opo. LGUs, Opo. Yung mga medyo binibigyan natin ng abiso para may i-announce. And along din doon sa path ng ating Magat River, meron din tayong mga warning stations na nakalagay doon na tumutunog yon. Kung hudyat na malapit na tayong magpakawala or nagre-ready na tayong magpakawala, then meron din tayong mga staff na umiikot within the area para sabihan, lalong-lalo na, alam naman natin na itong Magat River natin is quarry site, marami yung nangingisda, marami yung mga nagpapastol ng kanilang mga alaga. So yun po, talagang pinapasadahan po para maabiso lang. At saka yung coordination din natin with the barangay officials ng lahat na malapit sa ating pampang ng Magat River at saka downstream hanggang sa Cagayan River. So yung coordination na rin natin with the LGUs ay pinaikting na rin natin for them to disseminate, lalong-lalo na po kung meron tayong ina-expect or pino-forecast na malaking re-release, ay para magpan na rin sila, preemptive evacuation, para ready na mas malayo rin yung mga tao sa peligro kung sakali mang magpakawala na malaki. At ito pong huli ninyong pag-release, ito ho sa tingin ninyo ay maliit pa. Kumbaga, konti pa lang naman to, hindi pa to masyadong magiging delikado doon po sa mga dadaanan po ng tubig. Yes po, napakalit. Kung matatandaan nyo, yung bagyong tatlo, Ferdi, Hener, saka Jaime, ay nagpakawala rin tayo. Inabot po tayo ng 2 gates na may 3 meters opening. So halos 1,000 cubic meters po yung pinapakawalan natin. And nakita naman natin na napakaliit yung epekto, lalong-lalo na dito sa ating mga sa Magat River at sa Cagayan River. Yung lang po, talaga yung Cagayan River natin, alam naman natin that ito yung pinakamahabang river within sa atin. Tama. At ang may mga tributaries itong malalaki na
halos talagang galing sa bundok itong sa Sierra Madre. So once na talagang nag-ulan sa mga sabay-sabay sa mga parte ng watershed, ay expect po natin na talagang aapaw po yung ating Cagayan River. Okay. Sige, Engineer, we'll continue to monitor at kami ho'y tatawag kung may mga development po dito sa dam po natin. Thank you, sir. Yes po. Magandang gabi po. Salamat po. Thank you, sir. Si Engineer Gilio Michael Dimoloy, Department Manager ng NIA Magat River Integrated Irrigation System. Ayun. Sa oras nating 7:11, bago lang ako mag-commercial ka, Gerson, hanap pakipindot mo nga ng isang magandang happy birthday dyan. Aba? Kakanta ko ba yan? Happy birthday! Ayun, matiin ko lang ng happy birthday si Ma'am Inel Laureta Rosales. Happy birthday! Happy birthday! Sweet 19. Happy birthday. At sila'y nanonood ngayon dyan sa San Juan kasama ang ating mother-in-law, si Mama Mercy, si Ina at si Baby Arky ngayon. Nakamonitor din sa atin ang Kuya Roden de Los Santos na fresh from China. Buah! Talaga naman na fresh from Beijing, China. Tinanong mo ba ang mga Chinese kung bakit sila laging nasa West Philippine Sea, Kuya Roden? Sige po, sandali lang ha. Maya-maya, ang atin naman kakausapin, Commission on Elections, no? Mukhang okay ho sa atin si Chairman Garcia. Para ho dito sa marami ho tayo mga bagay-bagay na itatanong, katulad halimbawa nung may promise ang COMELEC na before September 20 may desisyon dapat ho ang NBank doon sa tanda ho ninyo yung kasong isasampa kay Alice Go na misrepresentation. Nako, importante ho yun kasi filing na naman ho tayo sa October 1 to 8. Ang tanong ng karaniwang tao bakit ang COMELEC ay nalulusutan? Sa filing pa lang, hindi ba? Ayun hong misrepresentation na case. I think it has something to do na sila ho'y nagoyo. Diba? 7:13 ng gabi. Sige, Hana. Commercial lang muna ho tayo, 7:13. Mainit na usapin bukas. Ngayon, ilalabas. Story Outlook. Alas 7:15 na po ngayon ng gabi. Binabati lang din natin ang isang magandang gabi at kahit pala nasa hospital ngayon, nakamonitor sa atin, Kuya Gerson, si Professor Dr. Francisco Pancho Lara. Nako, idol na idol ko to si Prof. Pancho at aking dissertation advisor ito Prof, Boss Pancha, pagaling ka. Yung mga sakit na yan, iniinom lang yan ng mainit na kape. Gandang gabi po at saka sa inyo pong family. Nakamonitor daw sa atin ngayon sina Professor Pancho Lara. Ha? Sige po, si Attorney George Erwin Garcia, Chairman po ng Commission on Election, busy abalang-abala ang COMELEC ngayon dahil po sa napipintong Martes, no? Filing na po ng Certificate of Candidacy for next year. Isama na natin sa ating kwentuhan. Chairman, magandang gabi po sa inyo. Salamat sa panahon. Magandang gabi, Sir Ricky, at magandang gabi rin sa ating mga kababayan. Sige po, unahin ko lang itong sinususpindi ninyo ang issuance po ng voter certification para lang po dun sa mga nakikinig nanonood po sa atin. Ano bang nito? Kumbaga, bakit po ba nag-i-issue ng ganito, Chairman? Siyempre po yung iba, minsan kinakailangan lalo sa pagkuha ng passport. Yun naman ang iba, kinakailangan sa pag-apply sa trabaho. Pero yun po minarapat natin yung bukas ay suspendido muna yung pag-i-issue natin sa buong bansa ng voter certification upang kahit paano na makapag-focus yung mga COMELEC officials namin sa field para sila ay makapag-focus sa ating registration. Last day po kasi ng registration bukas, Ricky. Kung kaya dapat dyan po tayo nakatutok sa huling araw ng registration dahil kalimitan dyan dumadagsa ang ating mga kababayan. Tama. Opo, so napakarami ng inaasahan pa rin nga nahihingi ng voter certification all over the Philippines. So, wag muna kayong magtatangka bukas dahil hindi kayo i-entertain. Ano, Chairman? Opo, wag po muna bukas dahil talagang, dahil sa pagsususpend natin na yan, hindi sila makakakuha. Bagamat, sa susunod naman na araw, yung mismong
filing ng candidacy, pwede na muli na. sila Ayun. na makakuha ng voter certification. Tama po, tama Ayun. naman. At So, again, inuulit natin sa Ricky, Apo. ito ay under the present leadership ng Commission, libre ito, yung mga voter certification Ayun. na binibigay natin sa ating mga kababayan. Ayun. So bukas lang po, hindi pwede, pero sa October 1, pwede na uli. Kumuha kayo, mag-request ng certificate. Apo. Sige, sige. Tama po, Sir Ricky, tama po. Apo, sige, Chairman, unahin ko din yung binabanggit ko kanina kasi 'di ba ito sa mga press con paulit-ulit nang natatanong sa inyo na paano natin mape-prevent yung next Alice Go phenomenon, 'di ba? Yung kaya nga dito nag-uugat yung inyo pong misrepresentation na case, no? Ano na ho nangyari doon? 'Di ba parang may binanggit ho kayo na before September 20 maglalabas po ng resolution na rito ang ANBAC pagkatapos matanggap po yung counter affidavit po ng kampo ni Alice Go? Yung kay Mayor, dating Mayor Alice Go, yan ay nagkaroon na ng rekomendasyon ang Law Department tungkol sa misrepresentation at yan ay subject sa consideration na ng Commission and Bank kung ayaada, pagbibigyan o i-charge na ba siya formally sa korte. Right. Abangan niyo po yan sa susunod na linggo. Next week. Sapagkat minarapat po ng mga miyembro na pag-aralan muna. Yung sinasabing baka manulit muna yung Alice Go, may posibilidad po. Yes. Sapagkat hanggat hindi nagbabago yung batas natin, tatandaan na ang kapangyarihan ng COMELEC ay purely ministerial. Wala po kaming kapangyarihan na i-refuse yung pagtanggap ng Certificate of Candidacy. Solo nga ito ay nasa tamang forma. Oo. Pagkatapos notaryado, pirmado, may inilalakit na mga iba pang dokumento, yan po itatanggapin po ng Commission of Election, yung documentary stamp. Ngayon po, hindi kami pwede mag-require ng dagdag na dokumento kasi sabi nga ng Korte, ito ay purely ministerial duty lang ng Commission of Elections. Tama. Ano man ang tingin namin doon sa mismong nagpa-file ng candidacy. Opo. So kung si dating Mayor Alice Go ay magfa-file ulit, wala kayong magagawa than to accept, no? Tatanggapin po namin ang kanyang Certificate of Candidacy nung lahat na sa buong Pilipinas. Subalit kung makakasama ang pangalan sa listahan, ibang usapan po yan, Sir Ricky. Ayun. Yun ang malinaw doon. Kasi nga, di ba, parang presumed innocent until proven guilty by the court din yung yung nasa ilalim niyan, Chairman, di ho ba? At saka, Sir Ricky, meron kasi na pwede mag-file ng petition to deny due course, petition to cancel candidacy, Tama. o kaya naman pwede magpa-disqualify, o kung hindi naman, ang COMELEC mismo pwede imoto proprio, i-disqualify, lalo pa kung ang isang tao ay nahusgahan ng Office of the Ombudsman na perpetually disqualified to hold public office. Right. Okay, so next week pa pala, no, yung kasi marami din hong nag-aabang diyan sa misrepresentation case na 'yan kasi 'di ba, parang ikaklaro ho ninyo diyan yung mga naging loophole din kung bakit ganito and na maaring magbunso din sa mga susunod pang recommendation for mga new law regarding ho rito. So bakit kaya ho natatagalan, Chairman, yung kung next week pa? Tama ho ba dinig ko sa inyo, next week pa ho ilalabas yung pasya? Tama po, humingi kasi yung mga miyembro ng Commission and Bank ng pagkakataon na mapag-aralan yung rekomendasyon ng Law Department. At number 2, ito po isang kasong kriminal, hindi lang disqualification case. Opo. At dahil dyan, alam naman natin, sa kasong kriminal, kinakailangan yung evidensyang required ay evidence of guilt beyond reasonable doubt. Yung pinakamataas na klase ng ebidensya. Hindi ito basta-basta simpleng ebidensya lamang. Oo. Opo. Sige, so next week, no? Early next week siguro, Attorney, Chairman? Opo. Siguro po, hindi aabutin ng mga hanggang Huwebes ng linggong darating. Okay, sige po. So, nasaan na ngayon ang paghahanda po ninyo? Kasi filing na by October 1, no? Ito huy Tuesday hanggang 8. So, ano ho bang inaasahan natin dito, Chairman? Sa Martis po na filing ng Certificate of Candidacy, well, nationwide po yan. Yan ay para sa national at local na posisyon. At siyempre, ang Bangsamoro kasi ay ating na-move ang filing ng candidacy sa November 4 to 9. At inaasahan natin na sa susunod na linggo, siyempre, fiesta atmosphere na naman. Madami na naman mga taga-t-shirt, kung ano-ano, etc. Kapag tatandaan natin sila ay hindi pa kandidato. Oo.
At hindi pa sila pwedeng habulin ninyo dahil wala pa. Hindi pa election period. Ay, opo. At alam niyo po, Sir Ricky, meron kasing desisyon ng Korte Suprema, yung kaso ng Piñera versus Comelec na nagsasabi nga na yung mga magpapay ng candidacy ay aspirants pa lamang. Sila ay kandidato sa February 11 para sa national position, 90 days before the election, at sa March 28 para sa local position, yan yung mga governors hanggang kunsihal. Sila magiging kandidato lamang. Kaya nga, yung lahat ng lalabas sa mga telebisyon, sa radyo, sa dyaryo, patuloy pa yon hanggat hindi pumapasok ang tinatawag na campaign period. Yes, at paulit-ulit na rin naman kayo, Chairman, di ko na uungkatin sa inyo yan sa pagsasabi na kaming mga botante, tayo mga botante na ngayon ang sumuri kasi nga by law, hindi naman ho sila pwedeng habulin, di tarahan natin, tingnan natin kung sinong maagang umiepal na kaagad at nagdudumi na ng ating mga kalye sa kanila ho mga tarpulin. Meron na lang akong last point, Chairman, alam kung abala kayo at makapahinga ho kayo ng Sunday. Doon ho kasi sa mga pag-aaral no, sa mga nakaraang eleksyon, alam ho natin na yung sa campaign finance, may mga sociologist to akong colleague na nag-aral ho rito na sa panahon ng disinformation, talaga hong ang battle ng campaign, Chairman, online na maaring, hindi ko alam ho ngayon, pakikwentuhan nyo kami, kung paano ngayon ang paghabol ho rito? May bago bang ano ho rito, panuntunan ng Comelec sa ganon, sa campaign finance para ho sila'y mabantayan? Meron po tayo. Opo. Meron po tayong guidelines para sa social media, sa artificial intelligence, at kasama na rin ang deepfakes at stopfakes at iba pang klase ng mga program na sa internet, lalo sa social media. Opo. Kasi alam niyo, ang problema, namomonitor natin ang radyo, TV, dyaryo. Yes. Pero hindi natin ma-monitor ang social media. Kaya nag-attempt ang Comelec for the first time sa ating kasaysayan na magkaroon tayo ng guidelines para patungkol dito. And therefore, lahat ng mga magkakandidato, lahat ng political parties, lahat ng mga campaign staff, kinakailangan irehistro ang kanilang mga social media accounts. Sapagkat kung ang isang social media account ay nagpo-promote ng candidacy ng isang kandidato, ito po ay ating pwedeng ipa-take down sa mga platform. So i-reveal na ho nila, may de-declare na ng kanilang social media pages. Opo, at the same time, siyempre kapag ang issue ay misinformation, disinformation at fake news, yan, papasok ang Comelec, kasama na rin yung mga platform na ating makikipagmowa tayo, kasama ang NBI, ang Philippine National Police, DICT at iba pang ahensya ng pamahalaan. Medyo challenging, Chairman, kasi paano ho yung mga, halimbawang volunteer ho ako at sinusuportahan ko itong kandidatong ito, I am the one who created the several pages, hindi na naman sakop ng kandidato yon. So paano ho madedeclare yon? Will it be alam niyo po kasi si Ricky, ganyan na lang lagi ang style ng mga politiko at mga kandidato. Hindi ako yan. Kalabang ko naglagay niyan, pero sila na po promote. Paano nga yun? Yan po yung nangyayari kahit sa mga campaign materials. Kung kaya naman kami pinipresume namin sa iyo yan. Ipatanggal mo yan. Kasi sa bandang huli, ikaw naman madidisqualify. Ikaw naman ang kakasuhan. That's so, right. Bakit hindi mo ipatatanggal? Kaya nga challenging, Chairman, kasi paano nga yun? Meron din naman siguro mga inosenteng ang kandidato na dahil sisiraan ng kalaban, gagawa ng mga pages na hindi nakadeclare sa kanya. Pero we will wait and see kung ano ho mangyayari dito. Chairman, i-hold ko lang yung line at meron lang kaunting mensahe sa inyo, Sinahana. Baka papadalhan kayong tsokolate. Chairman, salamat sa oras mo, sir, ha? Thank you, ha? Maraming salamat po, Sir Nicky. Sa susunod po ulit, si Attorney George Garcia, Chairperson po ng Commission on Elections. Ang BARM, ay nalipat nga, sabi ho kanina ni Chairman, na November 4 to 9. Ito ho'y, rin to yung bago ring Supreme Court ruling na yung Sulu Province, Boss Pancho hindi na part ng region ng BARM. Nako, talaga naman, nabantayan ho natin ito kung ano mangyayari ho dito. Ang up for grab ay 18,000, the midterm elections na mangyayari ho May 12 next year, a total of 18,271 national and local positions. Kasama na ho rin yung party list ay will be up for election. At ang BARM ho ay sinasabi nga na 73 position, 73 seats sa parliament ang pupunuan sa eleksyon.
Oho, at sana'y hindi maging empty words at empty advice yung vote wisely sa ating lahat. Nung isang araw, meron ho akong tinalakay dito at sana'y mapag-usapan ito sa mga susunod pang araw, yung effort po ngayon ng University of the Philippines Center for Integrative Studies na meron ho silang database na bubuuin kung saan ito ho mga kandidatong ito ay ilalagay nila roon ang kanilang hindi lang profile kung hindi yung kanilang performance. Doon sa kanilang mga local government. Siguro maganda, pati party list. Ganyan, lahat na natin. Tapos masusuri ho natin kung yung particular na kandidatong yon, ano ba ang naging mga performance niya sa kanyang nasasakupan. Bumababa ang income, nagkaroon ba ng mga maraming trabaho doon sa kanyang nasasakupan nung siya nakaupo o hindi. From that, no, yung mga information ho yon, yun ho ay magiging basehan natin para sa pagboto natin ng matalinong pagboto. Ayun. At bago lang ako magpaalam, no, ay batiin ko lang lahat po ng mga nagbibiyahe po ngayon. Wala tayong magagawa. Tataas na naman po ang singil natin sa Petrolyo by Tuesday. Ang saya-saya. Mataas na naman ho tayo at ganoon na naman ho ang dahilan ng mga oil company at saka ng ating mga gobyerno, opisyal ng gobyerno na ito ay dahil sa paggalaw sa international market. Nang hindi natin hanggang ngayon malubos maisip, bakit hindi natin makita paano ba nila kinukuwenta yan? Nakatago pa rin ho yan. Even the Supreme Court, medyo may decision ho dyan para mapigilan ang pagbusisi sa kanilang mga kita kung talaga bagang sila'y nalulugi pag ganyan. Ano? Sige. So maraming salamat po sa lahat ng ating mga nakasama, nakinig sa Radyo sa Estrenta at nanood po sa Teleradyo Serbisyo. GBU, lahat po tayo mabless. Sa susunod pong palatuntunan kasama si Brother Michael Angelo Lubrin. God bless you. Thank you. Ako ho yung Profesor ng Bayan, Ricky Rosales. Sa susunod pong linggo, nakasama natin Kuya Jerson Cruz, si Hannah, si Joyce at si Mace. Sa lahat po ng iba pa nating staff dito. Thank you very much. Bye-bye. Ricky Rosales ang maghahain ng mga story